Habang patuloy balik sa Carino Grandstand, oras-oras ng misa sa Quiapo Church bago ang traslasyon bukas. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, paano tinitiyak ang kaayusan sa dami ng mga deboto? Alam mo, Jiggy, parami na nga ng parami ang mga deboto nagpupunta dito sa Quiapo Church. Kaya naman nagsagawa ng mga paghahanda ang Manila LGU at ang pamunuan ng Quiapo Church para masiguro maayos yung pagdaraos ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Kanina nga bandang alas 3 ng hapon ay nagsimula na itong oras-oras na misa dito sa Quiapo Church. Naglagay na rin ng barikada ang Quiapo Church dito sa patio para mas organisado yung mga debotong hindi makakapasok sa loob ng simbahan tuwing may misa. Ang ilan sa mga kapatid natin dito na deboto ay nakita nating may dalang mga imahen at mga panyo na papabasbasin nila kapag may lumalabas na pare pagkatapos ng misa. Para naman masiguro na ligtas at maayos ang pagdiriwang ay nagsagawa rin ng clearing operation sa mga kalye sa paligid nitong Quiapo Church, kabilang dyan ang Hidalgo, Villalobos at ang Sipalangka. Pinunturahan din yung mga arko dito sa paligid ng simbahan. Nagkaroon din ng special cleaning operation sa paligid ng Quinta Market. Kaya naman, wala na masyado nagtitinda sa mga bangketa dito at maayos na rin nakakadaan ang mga deboto. Nakakalat din sa paligid ng Quiapo Church ang mga pulis at ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard para masiguro ang kaligtasan ng mga deboto. Jiggy. At Gerard, ano na mga kalsadang sinara para sa kapistahan? Jiggy, napansin lang natin dito, sarado itong Lacson Underpass. Kaya yung mga kailangan tumawid doon sa kabilang bahagi ng Quezon Boulevard, pwedeng dumaan na lang doon sa Sipalangka o doon sa ilalim ng Quezon Bridge. O di kaya naman, mayroong pedestrian overpass dito sa may likod ng simbahan. Jiggy. At Panguli ay anong paalala sa mga debotong lalahok sa traslasyon? Jiggy, bukod dun sa pagbabawal nga na sumampa dun sa andas, inananawagan ng mga organizer sa mga deboto na huwag na magdala na masyadong maraming gamit. Pwedeng maghagis ng panyo na ipupunas doon sa imahen at mananatili pa rin yung nakaugali ang paghila doon sa lubid at pagbubuhat ng mga pinggan ng andas. Ipinagbabawal naman yung pagsusuot ng mga hoodie jackets at mga sombrero at pagdadala ng matutulis at matatalim na mga bagay. At kung magdadala ng iinuming tubig, ang papayagan lamang, Jiggy, ay yung mga nandun sa clear plastic bottles at di papayagan yung mga tumblers na may kulay. Pinapakiusapan din ang lahat na huwag na sumalubong sa prosesyon para hindi na ito maantala. At ang mga bata o mga may kapansanan naman na sasali sa traslasyon ay pinapakiusapan na sa gilid na lamang sila magintay at yung mga bata raw ay sana merong mga tags na merong contact information. Maging mapagmatsyag tayo at ingatan ang mga importanteng gamit katulad na lang ng cellphone at wallet. Jiggy, sa ngayon ay patapos na itong 5 p.m. Mass at dito sa aking likuran ay medyo maraming tao. Well, hindi ganong karami pero hindi naman din siksikan, pero asahan natin na sa mga susunod na oras dahil nga oras-oras na itong misa dito, mas lalo pang dumami ang mga deboto dito sa Quiapo Church. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quiapo Church. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.